So ngayong opisyal nang ite-trade ng Golden State Warriors ang lahat ng kanilang mga players maliban kay Stephen Curry. Sa ngayon ay gagamitin nila ang oportunidad na ito upang makuha ang alinman kay Dejounte Murray at Pascal Siakam. Ngunit tutol ang ilang mga Warriors fans sa diskarteng ginagawa ngayon ng Golden State Warriors dahil kapansin-pansin pa rin sa kanilang mga galaw na priority pa rin nila ang small ball lineup. At kahit may point guard na nga sila sa pangunguna ni Steph ay nakakapagtaka lamang na ina-acquire pa rin nila si Dejounte Murray dahil point guard nga din ang pwesto nito at magiging liability nga rin ito sa Warriors kung hindi ito ang nagtitimon ng bola dahil playmaker and scorer ang linya nito sa isang team. Ngunit nakikita na nga nating matagal na itong ginagawa ni Steph at mas mataas pa nga ang kinakamada ng ating two-time MVP pagdating sa scoring kay Dejounte Murray. At paminsan-minsan din naman ay nagiging playmaker si Steph kapag wala si Draymond Green. So ibig sabihin lamang nito kung ipipilit ng Warriors si Dejounte Murray ay nagsasayang lamang talaga sila ng player. Dahil napakalaki pa sana ng kanilang oportunidad kung isang sentro sanang idadagdag nila sa kanilang lineup. At ito rin ang karamihang suwestyon ng ilang mga Warriors fans. Dahil napag-iiwanan na nga sa ngayon ng Warriors. Dahil kung makikita lang natin ang buong lineup ng buong NBA teams, halos lahat nga sila ay may mga dominanteng sentro. At adjustment na lamang talaga sa ngayon ang small ball lineup dahil ginagamit nga lang ito upang mapabilis ang laro. At sa pag-acquire naman ng Golden State Warriors kay Pascal Siakam, medyo mas maayos ang planong ito dahil bukod sa lalakas ang depensa ng Dubs, may makakatuwang na nga rin ang ating two-time MVP pagdating sa scoring. At ang maganda pa sa player na ito ay may size advantage na alam nating ito ang malaking kulang sa Warriors. Ngunit ang pinakamalaking problema lamang talaga ng Warriors kay Pascal Siakam ay ang kanyang kontrata. Sa ngayon ay eligible na itong pumirma ng max contract sa lilipatan nitong teams. At kung magkasundo na nga ang Warriors at Raptors sa deal, siguradong mamamroblema na naman ang Warriors sa kanilang luxury tax. Ngunit magagawan naman ito siguro ng paraan ng Golden State Warriors dahil nagawa na nga nila ito nang papirma nila ng kontrata noon si KD at DeMarcus Cousins. Ganun pa man ngayong open na ang Warriors sa pakikipag-trade sa lahat ng kanilang mga players. Sana natin na posibleng matuloy ang pagpunta ni Pascal Siakam sa Warriors dahil kasalukuyan na nga kinakausap ang Raptors ng Warriors front office at namimili na nga lang sila kung sino kay Moses Moody at Jonathan Kuminga ang mapapasama sa trade. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.